unang-una, binalahuran na nila yung Vice President. Inalisan ng pondo, binawasan ng pondo. Uh, Tapos ginawan pa ng kaso, nag-fishing expedition pa. Nag-impeachment na, nag-file ng kaso sa NBI, nag-file ng Quezon City Police, tapos ngayon nag-file na naman ng panibagong kaso sa Ombudsman. Ang tawag ng mga abogado riyan, fishing expedition. Kung saan-saan ka nagpa-file ng kaso, para pareho naman ang ina-argue mo, the same as being presented doon sa impeachment against her. No? So, tingnan natin kung alam mo, natatawa ka na lang kung ikaw ay student of law or student of political science, talagang matatawa kang naiinis sa nangyayari. Pambihira ito, kaya ako as a political observer, babantayan ko itong sonang ito because ano siya, classic siya na sitwasyon na walang pera, walang pondo para sa infrastructure. Iba yung sinabi niya nung SONA, pero pagdating ng 2025 budget, walang nailaan para sa subway, meaning to say, hindi na matutuloy o na mababalam ng gusto yung construction ng Metro Manila subway. Sample lang yan, no? Sa tinutukoy ko, Admar. Correct. Kasi nakikita. Halimbawa, nakita kunyari ng taga Bohol na natapos yung airport doon sa Panglao, di ba? Nakita ng mga taga Bicol na natapos na yung international airport sa Bicol. Pero wala kasi tayong nakita dahil ang nakita natin puro AKAP, puro AIX, puro ayuda na did not redound to the general welfare of the people. Ang araw po sa lahat ng mga nakasubaybay sa SMNI at sa programang Makialam. Opo, Manong Jay, unahin lang muna natin itong kakabalita lang ni partner Jason Rubrico. Kaugnay nga dito sa meron kasing ranking yung itong Hello Safe at lumalabas na kulela tayo pagdating sa safety, seguridad para sa mga turista. Kung ikaw ang tatanungin, paano ba ito i-take? Kumbaga, kung ikaw sa sarili mo wala ka namang pagkukulang, at kung makikita naman yan sa resulta, pwede kang magsabi ng gano'n na hindi totoo yan, dapat baguhin. Pero kung wala namang nangyayari, wala namang resulta, paano iti-take po yan? Manong Jay? Alam mo, natural lang na reaksyon yun ni Secretary Frasco dahil yan ang trabaho niya, no? Yung pagandahin ang imahe ng Pilipinas. Pero ang problema kasi may mga naunang pangyayari, no? Kung yung matatandaan, may mga pinatay na Chino, may mga kinidnap na ganito, hindi mo mabubura yan Kasi nagre-reklamo siya, hindi basta-basta na lang binura, tapos kailangan may paliwanag. Ang ano dyan, ang dapat na gawin, kung taga-gobyerno ka, huwag mo na sagutin yon. Ipakita mo na lang sa mga turista, sa mga prospective clients mo na maayos ang Pilipinas, pwede kang pumunta, safe ka. Kasi the more na gagawa ka pa ng mga diskusyon, mag-iisip tuloy yung iba na siguro may problema nga, no? So, sa akin, yun ang pinaka-the best na pwedeng gawin ng gobyerno. Ipakita na gumawa sila ng audiovisual or they go on a hopping sa mga iba't ibang sites, no, including television stations all over the world na nagpapatunay na maayos ang Pilipinas at magandang puntahan. Oo, tsaka yung mga individual na mga tao, wala rin naman siguro yung kaibahan doon sa mga turista. Sarili nga nating mga Pilipino nagsasabi na parang hindi na safe ngayon kumpara noon. Hindi ako kampante, hindi yung feeling ko hindi secure. So kumbaga, kahit na yung sarili natin na mga kababayan, ganun din yung nararamdaman. So maaring makaapekto din na talaga ito indirectly or directly sa mga turista. Alam mo, tama yung ginamit mong salita kampante, no? Maaring
maaring maayos ang kalagayan, pero kung hindi kampante yung turista, malaking problema 'yon. Yun ang dapat i-address eh. Dapat maging kampante yung prospective tourist para na sa ganun na mawala yung mga agam-agam nila. Lalo na yung mga experience sa airport kunyari, no? Kasi yan ang window eh. Yan ang Bungad pa lang. pintuan o pugad o pinto, no? Pagka doon pa lang sa airport, may problema ka sa tanimbala, may problema ka sa nilaslas yung maleta mo. Mataas na Ganun. pamasahe. Mataas na pamasahe Oo, mula Terminal mataas 3 ang hanggang pamasahe. Terminal 2. Correct. 1.5 yata yun. Oh. Alam mo, tayo lang ang may, ewan ko meron siguro sa ibang bansa, pero ako, awa ng Diyos, nakabiyahe naman tayo noon, pero bukod tangi sa Pilipinas, merong ganyang requisitos, no? So, it's not helping, anong tawag ito, increase our tourist arrival. Yung mga ganyan, no? Tapos yung mga hinihingan, no? Mga malting, di ba? Yan, dapat i-address mo na yan. Pag na-address mo na yan, saka ka magreklamo, bakit ka nasama dyan? Opo. Gaano naman kahalaga na yung mga leader natin vocal sa paglaban sa kriminalidad? Kumbaga, parang ikaw na bisita, maririnig mo yung isang leader sa lugar na yan na, oy, kayong mga hinayupak na kriminal, huwag kayo rito. Yung mga ganan. Tapos Malaking bagay. meron siyang ipapakalat ng mga pulis. Yung mga pulis din niya, mga snappy. Kahit isipin mo pa lang, feel safe ka. Kasi halimbawa, pagpunta ka ng Singapore, parang matatakot yung gumawa ng mali doon. Kasi parang parang nandun yung parang naka-establish siya ng imahe. Like kagaya sa Davao City noon. Pag naka-establish ka na yung liderato dyan, talagang stricto, matapang, no? At welfare ng taong bayan ang inuuna, talagang magiging kampante ka. Mas kumpiyansa Oo. ka na bumisita doon, Manong Jay. Sabi nga ng Ilocano, kailangan pakita mo yung sample, no? Sample. Yung example. Kailangan pakita mo yan. Tulad sa Davao, nagtataka yung iba, bakit ang taas ng arrival sa Davao, no? Simple lang, nakikita nila yung mga lumalabas sa social media at saka sa word of mouth. Pag sumakay ka ng taxi to Dala Centavo, binabalik ka sukli. Malaking bagay yun, no? Tapos, malinis. Tapos, unhampered ka pag nag-ikot ka kahit madaling araw. Pagka nagkaroon ka ng aberya sa iyong kalusugan, pag dial mo ng 911, hindi na kailangan sabihin pa ng chief of police na we will address the call in 3 or 5 minutes. Kasi pre-position yung mga emergency crew, no, yung paramedics. At kung matraffic, automatically nalipad yung kanilang medivac na helicopter at pipikapin ka kahit sa gitna ka ng daan, dadaling ka sa Southern Philippines Medical Center. So, if these are present sa lugar other than Davao City, tiyak pupuntahan ka, no? Makikita mo nga ako example ko lang diyan, anong pangalan nito, Admar, yang Pearl Farm sa Samal, no? Sa Island Garden, no, of Samal. Noong araw, halos mabibilang mo na pupunta riyan. Ngayon ang problema mo, yung booking. Grabe ang dami ng tao, especially on a weekend. Talagang ako'y namangha dahil matagal-tagal na akong hindi nagawi diyan, tapos nung ako'y mapasyal, talagang makikita mo kasi maayos lahat serbisyo, yung boat, yung arrival on time, tapos may mga welcome drinks, yung mga ganoon. Tapos magalang yung mga tao. Alam mong may nagpapatrolya kahit sa karagatan, kahit sa island, no? So yung presence alone makakampante yung turista. Oo, and parang sumasang-ayon din halimbawa kasi yung travel advisory nasa alert level 2 na ata tayo sa tingin ng Estados Unidos. Saka yung in specific, no, nandyan pa rin yung sinasabi nilang
possible terroristic attack kasi na may CPP-NPA pa at saka yung iba. Oo. Pero ang dinagdag doon yung mga robbery, mga patayan, wala naman akong narinig na sinabi ng gobyerno kasi sabi nga ni Frasco doon parang bawiin ng Hello Safe dahil grabe yung naging pinsala. Pero wala tayong narinig na sinabi nila yan doon sa US, doon sa South Korea nang magbabala ang US, yung government ng US at saka South Korea doon sa kanilang mga citizen. Alam mo pagka kasi hindi mo tinanggap na may problema, wala kang susolusyonan. Kasi feeling mo kasi maayos lahat eh. So dapat diyan tanggapin muna na may problema kasi otherwise hindi maglalabas ng travel advisory ang Amerika, Australia, Japan and other countries sa kanilang mga expats or sa mga tourists, no? Na pwedeng iwasan muna yung gano'n. Kasi tingnan mo, anak na senador kulata sa Boracay, yung mga gano'n. Mm. Paano mo ngayon sasabihin sa yung hello safe Opo. na alisin dapat kami nandyan nagdudumilat yung balita eh. Oh. Yung mga ganon tapos makita mo isang beauty queen na merong wala natagpuan patay. Paano magiging kampante yung turista? Hindi natin binabanggit ito dahil gusto natin siraan ng gobyerno, dahil ayaw natin ng gano'n, dahil maganda yung turismo para sa ating ekonomiya eh. Kaya lang, ang sinasabi lang natin ay huwag na kayong magreklamo sa Hello Safe, gawin nyo na lang. Para pag nakita ng Hello Safe, sila mismo magsasabi, we were wrong. Di ba? Instead of us asking them to correct whatever we want to correct. Let's show them that the study is wrong. Kasi nga sa mga lokal nga na mga Pilipino nagkakaroon din ng krimen. So kumbaga mas lalo na sa mga possible mga turista kasi posibleng targetin talaga yan na sila. So talagang parang kagaya lang din sa Manong Jay sa ating airport. 'Di ba? Lagi tayong binabansagan na worst airport, which is kung titingnan mo naman talaga kumpara sa iba, malalaman mo, oy, nasa na pala ako. Nasa NAIA na pala ako, 'di ba? May kukumpara mo sa iba. Oo, yung bungad pa lang yan yung pambungad mo eh. Kasi halimbawa, galing ka ng international. So malimit yung mga turista, mga kasama mo ng mga banyaga, diyan talaga kung saan ka lalapag din, doon din sila lalapag at makikita nila yung sitwasyon. So, hindi mo na masasabi na, naku po, baka sinisiraan na tayo kay worst airport. Admar, ganito, no? Hindi lang krimen na hold-upan, patayan eh. Krimen din kasi sa turista, yung na-delay ka. Pagdating mo sa airport, papalit-palit, nasa gate ka na kung saan ka sasakay, sasabihin after, kung tutok na bigla, siyempre ikaw, habang kumaga ka, mag-iikot ka muna, di ba? Biglang magpapalit ng gate assignment. Tapos maghahabol ka ngayon. Pagkatapos pag nawala ka, bibili ka na naman ng tickets, yung mahal nung una mong booking. Krimen din yun eh. So, these are the things na dapat holistic yung tingin ng Department of Tourism, hindi lamang doon sa crime index, kundi doon sa mga fundamentals ng turismo. No? Yung bang nangungulit ba sa service charge? Maayos ba on time? Pag sinabi bang 10 minutes to serve, sir, pag pumunta ka sa restaurant, hindi ka ba abutan ng 30 minutes? These are the things na hindi mo nakikita, pero glaring sa mga turista yung mga ganyan. No? Isama na natin yung mga sa transportasyon. Nakakapag-mobilize ba ng komportable? Nakakabiyahe ba ng komportable? Tsaka yung hindi na sila inaabuso kasi pag nakitang, uy, kano ito, uy, ibang lahi ito, tataasan ko. No? Kasi tama yan. Minsan nang nagkaroon ng ganyan. Na-timingan pa. Vlogger. Pag naipakalat yan, di sira na naman na tayo. Isipin mo, from Terminal 1 to Terminal 2 ba yun? 1,600? Terminal 3. Terminal 3 to Terminal 2.
kalapit-lapit niyan, hindi ka manggagastos ng 50 pesos diyan. Tapos Ang ibinulgar pa nung taxi driver kasi humingi rin siya ng tulong. Kaya pala daw nila tinataasan. Abay may mga humihingi daw pala doon. Para kay Eddie. correct. Oo. Bumalik nga yung mga yan yung mga Eddie, para kay Eddie, yung mga ganoon, tanimbala, yung kung ano-anong bumalik lahat ng kalokohan sa airport na we need to address this. Otherwise, we will be discouraging tourists talaga. Kaya ang iba, they take direct flight from, let's say, from Singapore to Davao, Singapore to Cebu, uh, Korea to Cebu, yung mga ganon. Kasi ayaw nilang dumaan na sa Metro Manila. Unfortunately, kayong iba, they would rather land in Clark City, no? Clark Airport. So ito yung mga bagay na dapat tingnan ng ating mga kinauukulan. Oo, tsaka sa panahon ngayon, kahit baliwalain mo yung Hello Safe, kahit na mag-search ka lang, kasi ang mga turista, kahit ikaw mismo, kung ikaw babiyahe sa ibang bansa, malimit mo i-search, 'di ba? Sa YouTube kasi Oo, gusto mo ring makita yung review. Maliban sa kasi minsan tinatamad na yung iba na magbasa ng mahabaang artikulo sa YouTube correct. sila. Kamusta yung ganito dito, review sa ganitong bansa. Kung Correct. matimingan ka na yung mga pumupunta rito, hindi mo na sasabihin na baka pwedeng i-take down mo yun. Kung ganun talaga yung kanyang review, pag landing pa lang sa airport, pagdaan niya sa hanggang sa pagpunta niya, kung accessible ba yung mga nababanggit na mga magagandang pasyalan at mga tourist spots dito sa Pilipinas, kung ganun yung review niya, paano mo madidispute ngayon yan? Kung yun talaga, 'di ba? Sa panahon ngayon, dapat may panlaban ka na rin diyan, which is yun nga, tamang public service talaga pagtatrabaho. Yun nga, at mapunta pa rin tayo dun sa dulo na anong pangalan nito. Pag nakita, kailangan ipakita natin. No? Ipakita natin. A lot of this requires simple things, Admare. Common sense lang eh. Di ba? Di ba? Nakabook ka sa ganitong speedboat. Oras na, wala pa. Kailangan meron kang backup kagad para makasakay, para walang reklamo yung mga ganong simple as that, pero malaking bagay sa mga turista, no? Mm. Malaki pa naman ang tulong ng mga turismo natin sa kabuhayan, no? Mapa-local man 'yan, international dahil marami Oo, ding naghahanap buhay diyan. Pero 'yun nga, diyan mo ma-appreciate talaga yung isang leader na pinapahalagan yung safety, kapakanan ng taong bayan, hindi lang ng mga banyaga, ng mga turista, pati na rin sa mga local tourist na maging kampante sila para matuwa sila pag punta nila sa kanilang lugar, hindi mo na kailangan pa na mag-promote ng todo-todo at gumastos kasi correct. sila na ang magbabanggit, parang kagaya si PRRD. Bakit ba naging presidente yan si PRRD? 'Di ba? Bakit siya nakilala buong bansa? Hindi naman yan maepal. 'Di ba? Naalala ko, Mm. hindi yan maepal, hindi yan na Mas grabe. mabilis yung word of mouth, Oo, Admare. yung Tingnan mo ha. experience nila mismo. Ang unang-unang chinyek niya, taxi lang. Taxi, yung abusadong taxi sa airport, o dinisiplina. O, kailangan ibalik up to the last centavo. Kinakailangan maayos yung mga sasakyan. Yung mga ganon. Otherwise, tanggal. Pasensya. Walang favor-favor. Sabi nga sa Bisaya, no? Yun, doon nag-umpisa ang lahat. Ganon kasimple, no? Oh. Oo. Samantala, speaking of governance, dito ulit tayo muna, no? Dahil every July, ano ba, first Monday ba or last Monday ng ano? Hindi ako sigurado eh. Kung ano yung Last Monday yata oo, ngayon, for ang this year. Last State Monday. of Kasi the Nation. July 28 ang alam ko eh. Oo, ang State of the Nation na address ay ginagawa taon-taon. Bago muna itong Mm. usapin sa posibleng hindi ulit pagdalo ni ni Vice President Sara Duterte. Para sa kaalaman ng lahat, bilang isang veteranong broadcaster, Manong J, ano ba ang malimit? Ano ba ang nilalaman ng SONA ng isang presidente? Okay. Ang SONA basically is ulat sa bayan, no? Yung nagawa mo for the last 365 days, iulat mo sa bayan yon. At the same time,
ikaw rin ang mag-uulat sa bayan kung anong binabalak mong gawin sa susunod na 365 araw. So basically, yun. Report report sa mga nagawa mo, whether nag-succeed ka o hindi. At anong binabalak mong gawin para maiayos pa ang buhay ng Pilipino. Basically, yun, ano? Magre-report ka. Halimbawa, ilan na bang airport ang na-privatize mo, no? Oh, kasi yun ang balita ko eh, privatize yung mga airport na pinagawa ng panahon ni PRRD, no? There are plans na ganon. Kasi kung inyong magugunita, ito rin ay review noong last show na niya. Kung ano yung mga binanggit niyang mga pinangako niyang gagawin noon. Ngayon ka magche-checklist. Natupad ba ito? No? Ngayon, kung hindi natupad, ano ang dahilan? Yan ba'y kakulangan ng pondo? Kung ano man yun, no? Like for example, ang sabi niya last show na, ito talagang tumanim ito sa kaisipan ng Pilipino. Sabi niya, tayo po ay nakapagpagawa ng 5,500 flood control project, no? Sa iba't ibang dako ng bansa. At libo-libo pa ang darating. So, may kulatilyang ganon, hahanapin mo ngayon nasaan yung mga dagdag doon sa 5,500. Kasi ang sabi ng presidente noon, and thousands more are being constructed. So, maniningil tayo roon sa puntong yon. Ngayon, halimbawa, anong pangalan nito? Yung OFW, kahit na sa punto ng kalusugan, sabi niya nung nakaraang zona niya, maglalagay sila ng mga special hospitals, no? Specialized hospitals sa iba't ibang regional centers. Meron na bang naitatag o kahit man lang nag-groundbreaking, no? Meron na bang Philippine General Hospital sa Ilocos, sa Bicol, halimbawa, sa Iloilo, sa Cebu, sa Zamboanga? Huwag na sa Davao dahil allergic sila sa Davao eh. So, yung mga bagay na yon, Admar, ang usual na bahagi ng SONA or State of the Nation Address. Ulitin ko, yung ulat sa bayan kung ano ang nagawa mo sa nakalipas na 1 taon. At pangalawa, kung ano ang saan mo dadalhin. Kumbaga, ikaw ang piloto, ikaw ang driver, saan mo dadalhin yung biyahe ng Pilipino. Kumbaga sa kanta ni Diana Ross, do you know where we're going to? Diba? Yan ang SONA. Tuwing ika-apat. Yun ang usual na SONA. Opo. Tuwing ika-apat po ng ika-apat na Lunes, no? Ng July, which is darating po na July 28 yung SONA ngayong taon na ito ni President Bongbong Marcos. So, dito basically, mamalalaman mo ano daw kasi lalagay mo ng daw kasi marami ng mga sinasabi, di mo alam kung nagkatotoo ba, ano daw yung mga nagawa sa nakalipas na taon at ano yung mga gagawin pa sa susunod na taon naman. So basically pwedeng ma-assess dito ng ating mga kababayan, saglit lang, parang di namin naramdaman yan parang di naman totoo yan which is ang example doon yung una niyang ipinagmalaki na 5,500 na flood control project na sinubukan agad yung kanya mga pinagsasabi nalaman na walang control project, meron lang flood. Wala yung buong salitang flood control project, meron lang baha. Maraming nakakasaksi niyan, no? Na nasaksihan nila yan yung baha. Ngayon meron siyang binanggit bago mag-SONA na iipunin ng tubig para magamit sa tag-init. No? Ewan ko kung anong balak ng gobyerno doon. Gagamit ba sila ng malabanan para isaipon yung tubig? O hindi natin alam. No? Parang ano din ba ito, yan. Manong Jay? Pwede ba niyang gawing itong parang utos agad-agad sa kanyang mga nasa mababang sa executive, no? Na once na magsabi siya nito, part of na ito yung aking na dapat gawin agad.
ng Oo. sa executive branch. Parang magiging epektibong utos agad ito. Mandato Alam mo, kumbaga. ah, kasama yan dapat doon sa ano na kung nagmana sana siya doon sa tatay niya, no? Si Ferdinand Edralin Marcos. Yung mamang yon, pag sinabi niyang ganito ang binabalak ko, kaya inaatasan ko ang DPWH na magsagawa ng ganito. May plan of action, no? Kumbaga meron ka ng kaagad, kumbaga sa management, meron ka ng KRA o Key Result Area na pagbabatayan mo to check whether they are really doing it. Ang problem natin ngayon, Admar, ganito. Ewan ko kung paano, kung sino magsusulat man ng speech ng presidente, ah, hindi ko alam kung paano nila i-adjust, anong tawag nito, ikakamada yung pag-uulat nila sa bayan, knowing that January 31 pa lang, mahigit sa kalahati na ng budget ang naubos na for this year. At start pa lang ng second quarter, nangungutang na tayo, nagkaroon na tayo ng dollar loan, no? So ito'y talagang pambihira ito. Kaya ako, as a political observer, babantayan ko itong sonang ito because ano siya, classic siya na sitwasyon na walang pera, walang pondo para sa infrastructure. Iba yung sinabi niya nung sa SONA, pero pagdating ng 2025 budget, walang nailaan para sa subway, meaning to say, hindi na matutuloy o na mababalam ng gusto yung construction ng Metro Manila subway. Sample lang yan, no? Sa tinutukoy ko, Admar. Opo, no? And sana, pero kahit na siguro taong bayan ang mag-assess kung ano yung mga dapat i-report ni Marcos Jr., no? Para talagang kulang eh. Hindi mo maiwasan na magkumpara sa nakalipas na administrasyon kasi siksik eh. Kahit na hindi na siya magsona, kumbaga kahit hindi ka na mag-report kung anong ginawa mo, ramdam agad ng taong bayan Nakita. Oo, Nakita ka agad. mararamdaman mo agad na ay merong ginawa ito. No need na mag sona or yung detalyado talaga pero needed para at least sa kaalaman ng ating mga kababayan. Pero doon pa lang sa pagtatrabaho mo, kahit na wala kang sona, ramdam na agad ng taong bayan na meron kang tinatrabaho. Correct. Kasi nakikita. Halimbawa, nakita kunyari ng taga Bohol na natapos yung airport doon sa Panglao. Di ba? Nakita ng mga taga Bicol na natapos na yung international airport sa Bicol. Yun, hindi mo kailangang i-report na nakita na ng tao eh. Oh, di ba? So, these are the things na tangible. Ang problema nga ng kasalukuyan, ewan ko baka naman meron silang mga nagawa na hindi natin alam. Pero wala kasi tayong nakita dahil ang nakita natin puro akap, puro AIX, puro ayuda na did not redound to the general welfare of the people. Hindi naman nabago ang buhay ng Pilipino eh. Diyan sa daan-daang bilyong ayuda na kanilang kinuha, inilihis at ipinamigay kunyari sa tao. Opo. Dito sa kanyang mga recent na mga exclusive na mga panayam at tinatawag na podcast, makikita mo na ba yung possible na magiging laman ng kanyang Sona Manong J? Kasi halimbawa, yung sa interview niya kay Katonying, nabanggit niya doon na meron daw silang ginagawa na malalaking mga projects kaso hindi raw maramdaman ng nasa taong bayan at napagtanto nila na needed nila yung mga mga maliliit daw na bagay na super kailangan agad yung malapit sa bituka ng tao, doon sila nakafocus. Tapos bigla na lang nagbanggit siya na tatanggalin sa pwesto yung mga hindi perform at kung ano-ano pa yung sa EDSA rehabilitation at kung ano-ano pang mga plano. Parang diretso na mabibigla ka lang, ay, meron palang ganitong plano. Nakikita mo ba na yung mga salita or mga pahayag na yun ng Pangulo, possible yun yung magiging laman ng kanyang Sona? Hindi ko nakikita, Admar, kasi unang-una,
halos lahat naman ng pinag-resign niya, especially yung cabinet level, bumalik lahat eh. Wala naman natanggal. Mm. No? Wala natanggal. Kung sasabihin mo si Acusar, yung sa Department of Human Settlements, tinanggal. Nilipat Hindi lang. naman siya tinanggal eh. Ni-reassign lang sa ibang lugar eh. Mm. Tapos inakyat lang yung kanyang deputy. So hindi yun talagang pagtatanggal. Ang mga pinagtatanggal, yung mga hindi cabinet level. Although they may have a rank of a cabinet, pero hindi sila line agencies directly involved in the in the delivery of the basic services, government services sa mamamayang Pilipino. Ang alam natin, tinanggang pinalitan lang yung sa CHED at kung sino pa, Land Bank. Hindi siya ganun hindi siya directly involved. Ngayon, yung sabi niyang big ticket project, saan? Yung agad ang hanapin natin eh. Saan ba? Nasa Alapaap ba yan? Nasa Luzon, Visayas, Mindanao? Where? Mm. And what is it? No? Kasi kung big ticket project, imposibleng maka-escape yan sa mata ng mainstream media and even the new media, yung social media. Hindi pwedeng unless ano lang ito, pabalat bunga lang, no? Pero kung talagang big ticket project yan, dapat alam ng tao, nakikita ng tao yan. Opo, no? Eh dito tayo. Unless he's talking about Mm. missile project, anong tawag nito, na big ticket sa kanila yun, Pero yung mga Manong EDCA Jay, sites, no? speaking of big ticket, meron ba? Meron ka bang manaalala? I mean, itong subway, alam natin na kay Pangulong Duterte ito na naumpisahan itong MRT7. Wala namang problema na ipagpapatuloy niya. Pero Oo. other than that na maganda sa the more the merrier. Kumbaga kasi sabi niya, build better more. Nandun yung more eh. Pero kung ito pa rin, Wala, tinitingnan ko kung ito ba yung tulay na mag-uugnay sa Cavite at Bataan. Wala rin eh. Hindi yun eh. Ito ba yung tulay na mag-uugnay sa Guimaras at Iloilo? Hindi rin, wala rin eh. Ito ba ang tulay na mag-uugnay sa Aklan at saka sa Mindoro? Hindi rin. So you're talking of big project eh. Ano ba bang big project? Sa dagat yan, ano? Sa Metro Manila naman, ang pinaka big ticket project dyan is the subway, no? Metro Manila Subway or Skyway. Wala ka naman nakita. Hindi naman tayo bulag na araw-araw dumadaan tayo sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila. Wala naman tayong nakitang bagong Skyway or Subway na natapos na, no? Or sinimula. Ang problema nga, alam natin, inalisan pa ng pondo yan sa GAA, no? Sa General Appropriations Act of 2025. So, ano ba, airport? Meron bang airport na international na ginawa na hindi natin alam? Wala akong alam eh. Ang alam ko lang na ginagawa ngayon na medyo may pag-asang matapos by 2028 ay yung Bukidnon Airport, no? Mhm. Other than that, wala akong nakitang, kasi yung dito sa Mlang, sa North Cotabato, hindi malabo pa rin matapos yun by 2028. Ano pa bang airport? Kahit naman yung airport na private partnership sa San Miguel, dyan sa Bulacan, hindi pa rin matatapos yan by 2028, no? Opo. So, yun, wala akong makita eh. Mm-mm. Ngayon, kung nakikinig siguro si Auntie Claire at may alam siya, bay maganda siguro ibalita niya sa atin, no? Para malaman natin. Pero sabihin mo yung nakikita talaga ng tao, wala eh. Mm-mm. Impeachment, baka yan ang kanilang major achievement. Oo, pero Yung pagpapa-impeach kasi wala na silang ibang pinag-usapan nitong isang buwan kundi puro impeachment eh. Mm-mm. Nagigera na sa Middle East, impeachment pa rin ang pinagkakaabalahan eh. Yung pagtanong pa nga kung kailangan na ba na ma-repatriate agad-agad yung parang hindi pa nga sure, pero si dating Pangulong Duterte agad-agad ginamit yung eroplanong ginagamit niya, may biyahe agad, no? Itong mga Pilipino
hindi ganun kaagap yung kanyang naging salita, no? Pero yung nabanggit mo pala kanina na Bataan Cavite, naumpisan ito, yung simula mismo pagpaplano, panahon pa ito ni PRRD. Oo, hindi, ako okay lang ako kahit nasimulan panahon pa ni Pinoy yan. Basta importante Matapos. na ano nila, na prosecute nila, no? Kahit Oo. man lang naumpisahan, wala pa ako nakikitang ganun eh. Ang sa akin naman, sa akin nga wala tayong problema na mas maganda nga yan, may pagpatuloy. Kasi si PRRD, nung naalala ko, nung nagprograma siya sa SMNI, sa Gikan sa Masa para sa Masa, sabi niya wag niyo i-credit sa akin. I-credit niyo rin sa Oo. yung mga Sa nakapagtapos gobyerno. Sa na gobyerno. nagtuloy niyan. Ang importante is matuloy. Pero doon ako kasi sa kanyang pangako, parang tinapatan niya yung build ni PRRD ng BBM. Build better Hindi. more. Saan yung Ganito kasi more? yan, Admar, no? Ang campaign niya is continuity. Continuity. Kaya niya nabanggit yung BBM yung build more. Kasi Tsaka yan yung ang sabi niya, ang promise niya sa tao, iboto ho ninyo ako kasi yung ano man yung napasimulan ni PRRD, itutuloy ko. Which is Kaya yan yung nga siya ginamit nila binoto kay BP Sara para masuyo, di ba? Ang sabi ni BP Sara, may pagpatuloy yung mga key projects na okay na ako. So yun yung ipinangako nila, kaya nandun yung continuity, Manong Jay. Correct. Ngayon, meron lang maganda dyan sa zona na binabanggit mo. Ako natawag ang pansin ko kasi inimbita nila si former President Rodrigo nga. Duterte. Oh. Siyempre, pag inimbita mo, i-welcome mo yan. Ibig ba sabihin yan na yung pinadala na invitation sa ICC para makadalo si PRRD pa uuwi na sa Pilipinas? For sure, alam naman nila siguro kung saan ang Pangulo. Di Oo nga. ba? Tapos, pero ang balita ko, hindi naman daw i-address doon sa ICC, parang doon daw sa kanyang residence sa sa Davao City, yung liham kasi protocol daw, lahat imbitahin. Pero yun nga, ang tanong ko nga, Kasi former president inimbita talaga. alam naman nila. For sure, alam nila kasi sila nang nanguna, wag na tayong magmangmaangan. Alam nila kung nasaan ang Pangulo, tapos sasabihin nilang imbitado. Ibig sabihin ba na makakauwi na si PRRD? Baka anticipated nila na by June 30, nasa Davao na si President Duterte. Kaya nila nabanggit yung inimbita nila. May interim Pinadala release na. imbitasyon sa bahay. Kaso, hindi bansa ng Pilipinas yung sinasabing bansa na pwedeng kumupkup. Ganun ba? Oo, pero dito tayo, kay VP Sara Duterte. Pangalawang pagkakataon na ba ito na hindi siya dadalo? Pero yung una, ang nagsabi kasi na hindi dadalo, itong House of Secretary. Representative, 'di ba? Ng SecGen, na hindi dadalo. Wala pang pahayag dito ang VP kasi nakatanggap lang ng liham ang SecGen na ganito yung na hindi nga dadalo. Wala pa tayong alam kung anong dahilan. Remember, last time na hindi siya dumalo dahil itinalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor na para sa at least kaalaman ng ating mga kababayan sa kasi ito na nag-umpisa pala sa gobyerno sa Estados Unidos pala nangyari itong konsepto na ito, unang nangyari yung konsepto na may isang opisyal ng gobyerno na sadyang hindi dadalo sa isang mahalagang pagtitipon kung saan nandoon yung mga matataas kabilang ng presidente, matataas na opisyal ng gobyerno at iba pang opisyal ng bansa. Ginagawa ito para matiyak na merong taong matitirang buhay at may otoridad na mamuno sa gobyerno. So, diniligate niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. Manong Jan, masasabi mo rito? Si Presidente, spare tire yan. Ibig sabihin, kung tutusin mo, walang dapat trabaho yan. Magantay lang siya matigok, mamatay yung Presidente. Or, incapacitated, no? Yan ang role ng dahil hindi na siya cabinet member So in other words, wala nang expected na trabaho. Ngayon, tinitingnan ko, binabasa ko yung saligang batas natin. Wala namang provision sa saligang batas na mandado ang Vice President to attend SONA. In other words, hindi siya requirement, no? So the Vice President may or may not attend the SONA, as he pleases.
kasi wala namang hindi siya requirement, no? Ngayon, alam naman natin ang katotohanan na anong mga hindi na lamat, no, yung namamagitan sa pagitan ng presidente, ng speaker at ng vice presidente. So I expect na hindi na rin mag-attend, no, si Vice President Sara Duterte, kasi nga unless of course she would say so na pupunta siya, no, pero from the looks of it, wala akong nakikitang dahilan para mag-attend siya. Opo, no? Siguro, ano ba sa tingin mo kung dahil ba na, ay wala rin namang sinasabing yung mga ipinangako. Kasi nababanggit na rin niya ito sa mga pahayag niya sa nakalipas, no? Yung mga ipinangako, ganito, ganyan. So parang hindi siya interesado dahil same as useless, Manong Jay. Oh, totoo yan. Um, Alam mo, kung sakali man na hindi siya pumunta, may rason eh. Kasi unang-una, binalahura na nila yung Vice President. Inalisan ng pondo, binawasan ng pondo. ah, Tapos ginawan pa ng kaso, nag-fishing expedition pa. Nag-impeachment na, nag-file sa kaso sa NBI, nag-file ng Quezon City Police. Tapos ngayon, nag-file na naman ng panibagong kaso sa Ombudsman. Ang tawag ng mga abogado riyan, fishing expedition. Kung saan-saan ka nagpapile ng kaso, para pareho naman ang ina-argue mo, the same as being presented doon sa impeachment against her. No? So, tingnan natin kung alam mo, natatawa ka na lang eh kung ikaw ay student of law or student of political science, talagang matatawa kang naiinis sa nangyayari. Oo nga, nandun yung mga nagpa-impeach sa kanya. Daan-daan yun na hindi naman lahat nagsasalita laban sa kanya. Pumirma lang. Nung tinanong ng taong bayan, yung kanilang constituents, bakit ka pumirma, ang palusot na nila, kung hindi ako pipirma, baka wala tayong ayuda, which is marami yan sa mga video. Sinabi yan. Sinabi, marami, halos lahat sila, yun ang sinabi. Yung tiga Caloocan, si Congressman Pimentel sa Surigao, lahat sila, yung sa Bukidnon, no? Yung sa Cagayan de Oro, ganun din ang sinabi. Halos lahat, pati yung congressman namin dito, ang kaisa-isang congressman from Davao Region na pumirma, ang dinadahilan niya, kung hindi daw siya pipirma, walang pondong pupunta sa Davao del Sur. So, kumbaga, hinostage nila. Ngayon, ang tanong nga riyan sabagay, meron pang, ano pa tayo ngayon, petsa 20, meron pang 10 days, no? Ang House of Representatives, kung sasagutin nila, no? Yung remand, no? Yung ng kanilang impeachment, articles of impeachment, at ma-justify nila na ito ang bukod-tanging impeachment na hindi kasali yung tatlo. Ewan ko paano nila mamagicin yun, no? Paano nila bubulagin yung Senate Impeachment Court doon sa katotohanan ng may naunang tatlo, at itong pang-apat ay siya bukod-tanging impeachment for the year, no? So, pero ang balita ko, lahat sila as of this very hour ay wala pa silang hindi sila makasagot-sagot, dahil pag sinagot nila ng pabalang, nagsinungaling sila, masisira sila. Pag sinabi nilang katotohanan, sira din sila. Any which way they act, anong tawag nito? Yun ay kung meron pa. Merong mga maiingay. I think about 11 of them from the original 215 or more. 11 na lang yung maingay. The rest, mukhang ako nga, ibang naiisip ko, Admar, baka mamaya pagdating ng July 28, iba na ang leadership sa House Oo nga, di ba? Pero nagkaroon sila lang na... Kasi sigurado, iba na ang magiging leader ng... ako, nakakatiyak ako, iba na ang magiging pinuno ng Senado.
Pero 'di ba nagkaroon sila ng necrological service, hindi pala necrological service 'yun. Pagbibigay pugay pala, meron kasing picture doon sa nakita mo ba 'yon? Yung pamisa. Hindi, yung isa pa yung sa loob, sa plenary. Akala ko necrological service kasi may nakita kasi akong painting nung ni speaker, hindi pala. Nabasa ko lang kasi sa comment section. Pasensya ka na, kami nagtatanong din yan, Admar. Ano ba yun? Kasi ang akala Pag namin, nagbigay pugay lang ba sila? bakit wala si speaker? Nandun Why pala do si they need a speaker. picture? Nandoon lang, parang painting yata yun. Kaya nga sabi ko, nakakrap yung picture. Sabi ko, nung nakita ko yung buong picture, nandoon pala si speaker. So binigyan nila ng, pag binigyan nila ng pugay, yata, no? Sa kabila po siya yung may pinakamababa sa top 5 na officials sa Pilipinas. Siya yung may lagapak yung kanyang gradong binigay ng taong bayan sa kanya. Ang alam ko, negative 10% Naku ang po. net satisfaction rating niya, no? Mm-mm. Alam mo, ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas yan. 70 years old na ako, ang tagal ko nang kumukover sa gobyerno. Pag ngayon lang ako nakakita ng pangatlo o pangapat sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno Bakit na bakit ganun may na negative rating. Bakit ganun, Manong J? Pumupunta naman siya sa iba't iba, kahit nga hindi yata niya function eh. Hindi ba yung palengke, yung naganyan siya ng mga itlog, pumunta doon sa mga bigas, yung function ng DA, nandun na rin siya. Hindi pa ba sapat 'yun yung pagbibigay ng mga ayuda, pangunguna? Laki-laki pa nga ng picture niya. Akala ko nga siya na yung presidente, laki ng picture na. Malaki pa sa building. Oh. Hindi pa ba So, sapat yun. 'yun para at least makilala ng taong bayan na meron siyang ginagawa, Manong J? Kilala siya ng taong bayan pero hindi ko alam kung nasusuka ang taong bayan. No? So, Anong problema? kasi kung negative yung net satisfaction rating mo, ibig sabihin na hindi nila gusto. Meaning, ang taong bayan hindi gusto yung kanyang mga pautot. No? Yung kanyang mga gimmick. Mm. Ang resulta nga nung botohan sa kanyang lugar kasi wala siyang kalaban, 'di ba? Parang naano yung kanyang kalaban eh. Na DQ yung kanyang Mm. kalaban. Oo. Ang balita ko rito, parang kalahati lang ata yung bumoto sa kanya. I-check ko ha kung ilan. Mabuti binanggit mo yung DQ na yan. Kasi, di ba, laman ng balita over the last 24 hours yung kay Abante. Opo. Alam mo, kaibigan natin si George Garcia ng COMELEC at yung iba pang mga commissioner, no, dyan sa Commission on Elections. Pero palagay ko sumala sila rito sa ginawala. Even the second division, yung tinutukoy ni Chairman Garcia. Mm. Kasi malinaw ang tuntunin, patakaran at batas na kapag ka ang isang kandidato ay na-qualify na isama sa balota, ibinoto ng tao na nabilang ang boto at nanalo, nadeklara at nakapanumpa na, hindi na pwedeng pangyalaman yan, lalo na sa kaso ng miyembro ng Kongreso. Kung may problema, disqualification or whatever, kailangan ng reklamo, doon didinggin yan sa House Tribunal. Election Tribunal, no? House of Representative Election Tribunal. At sila magdidesisyon. Nangyari yan sa panahon ni Congressman Jess Dureza na sinampahan ng kaso ni former Speaker Nograles, no? Tapos nanalo si Nograles at naupo siya. Pero ang nagdesisyon yung House of Representative Election Tribunal. Ganon din ang mangyayari halimbawa may gustong mag-complain against ang tawag nito si Eric Sylvester Tulfo. Hindi na pwede sa COMELEC kundi dapat doon na yan sa Senate Electoral Tribunal. Yun po ang batas. So nagtataka ako bakit umiepal yung second division, bagamat yung kanila siguro paepal lang dahil malinaw naman ang batas eh. Ang magdidesisyon yan yung House of Representative Electoral Tribunal. So kung may reklamo si Congressman Abante, doon siya magreklamo sa Election Tribunal
doon niya ipa-disqualify. Pero tingin ko, paano niya madi-disqualify yung tao na pinanganak sa Pilipinas, Pilipina ang nanay, dito lumaki, nahalal sa pagiging konsehal ng ilang beses sa ilang termino sa Maynila, nakasamahan pa niya, magkasama sila dati sa isang grupo. I don't know how he will justify, pero para matapos lang lahat, wala yung yun pampaano lang yun, pampadagdag lang sa ano tawag, pampakalma siguro sa high blood ni Abante, pero he will never take a seat. Opo. Tatalo siya eh. Hindi pwede na yung binoto ng tao, can you imagine kung pauupuin siya, ang tawag sa kanya is the Honorable Bienvenido Benny Abante, selected congressman of the 6th District of Manila. Hindi elected. Diba? Hindi elected, selected by COMELEC. So, COMELEC selected. Diba? Ang pangit. Sabi nga sa comment section, kung ganyan pala, wag na tayong Maghalalan. maghalalan at mangampanya sa distrito mo. Doon na lang tayo mangampanya sa COMELEC. Yung sa tatlong siguro, commissioner. pagpadagdag lang yun sa sa pusta or whatever. Ito, Manong Jay, kasi nabasa ko yung resolusyon ng COMELEC pala. Nakatutok sila doon sa tatay. No, dahil meron yatang patakaran na magiging Naturalize yung tatay eh. Kasama ka sa magiging naturalize yung anak kung unang na-naturalize yung tatay mo. Bago kay pinanganak. So, ang nangyari pala dito, pinanganak na siya bago naging naturalize yung tatay niya. Pero, kahit pa nauna pa yung tatay na naturalize, married to a Filipina siya. Yun nga, doon nakatutok yung resolusyon doon sa tatay. Na ngayon, basahin ko lang. Nakalimutan nila may nanay. Oo nga. Hindi pwedeng maging tao si Joey Uy na walang nanay. Dili man siya gikan sa liking kawayan. Ito yung official statement ni Joey Uy. Okay? Kasi ang boto niyang nakuha, 64,746. Si Benny Abante, 63,358. Sabi dito sa official statement ni Joey Uy, na quote, marami pong lubang na bahala at nagkaroon ng kalituhan sa inalabas na resolusyon ng Commission on Elections patungkol sa di man ay aking questionableng pagkamamamayan. Ipinanganak po ako sa Santa Mesa, Maynila. Ang aking ama ay naturalized Filipino. Di ba ang sinasabi, natural born citizen, yung pwedeng tumakbo. Ang aking ama ay naturalized Filipino kasi nga Chinese. Ngunit ang aking ina, nakabold ito natural born Filipino. Kung ang iyong ina ay natural born at ang Pilipinas ang iyong lupang sinilangan, automatic, sabi niya, di ba natural born Filipino? Ako po ay Pilipino, lumaki, nag-aral, nanirahan at patuloy akong nagsisilbi sa lungsod ng Maynila bilang konsehal mula pa noong 2004. Nagsalita na po ang mamamayan ng ika-6 na distrito kung sinong nais nilang maging kinatawan sa Kongreso sa pamamagitan ng isang malaya at demokratikong halalan. Sana naman po ay mapakinggan ang kanilang boses. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Ang boses ng taong bayan, siya ring tinig ng kalangitan. Hangad ko lamang ang maipagpatuloy ang mahigit 2 dekadang paninilbihan sa aming mahal na distrito sa East ng Maynila. Basta ang malinaw dyan, hindi siya cesarean. Isa pa, Manong Jay, dito, balikan ko lang yung sa Natural born, no? Natural. Isa lang, balikan ko lang yung issue doon sa impeachment. Kasi nga, nabanggit ni BP Sara na merong pumirma lang nang walang alam itong mga kongresista doon sa kanyang impeachment at meron ding kapalit na pera. Hindi alam yung kanilang pinirmahan, may kapalit na pera yung kanilang pagpirma. Pero itinanggi ito ni intriga lang daw, sabi ni Princess Abante. Speaking of Abante, anak ito ni Hindi naman, wala naman siya nung nang magkapirmahan doon eh. Oo nga. So yan, kung si Auntie Claire pa yan, fake news yan. Pero ang kapansin-pansin, Manong Jay, ang nagsasalita lang. Hindi nakita ni Auntie Claire yan. Oo nga. Ang kapansin-pansin,
ang nagsasalita kaugnay sa impeachment, ito lang nasa House Prosecution Panel. Bakit hindi nagsasalita yung kahit hindi ka sa prosecution, ibig sabihin pumirma ka, naniniwala ka na Oo. guilty ang pangalawang pangulo. Bakit sila lang, yung mga pangalan, lumutang na pangalan na magiging bahagi ng prosecution panel, sila lang yung nagsasalita. How about yung iba pang daan-daan? Pwede Kaya ba nating nga, tanungin kaya yan nga sila? gusto ni Vice President Sara na magkaroon ng trial eh. Kasi lahat yan ipapasumo nila. Yan 215 at mahigit pang congressman, isa-isang lilitsunin yan doon sa impeachment court ng 16 na abogado plus, no? O ikaw, halimbawa, Congressman Tarpulano, pumirma ka ba doon sa anong tawag nito? Oh. Lahat yan. Can you imagine? Lahat sila magiging hostile witness ng nasasakdal. Kalaki kahihiyan, no? Oh. Oo nga. Kaya sila bantulot na sagutin yung remand. Kasi pag sinagot nila yon at sinabi lang, di magtatakda ngayon ng impeachment court ng pagdinig. Di masisimulan na. Kaya nga, Takot sila actually eh. Dahil they have more to lose and nothing to gain. Dahil unang-una, makukwestiyon yung constitutionality ng fourth impeachment. Dahil unang-unang kukwestiyonin yan yung jurisdictional, yung jurisdiction ng articles of impeachment. No? May karapatan bang dinggin ng Senado ng impeachment court ang isang maling articles of impeachment. No? Number 1 kagad yan. Makalusot man yan, ang dami nilang ipaliliwanag. opo. Oo. Bilang panghuli na lang, Manong J, kamakailan lang nabisto ng OpenAI, yung nasa likod ng ChatGPT, na may Oo. isang PR firm na ginagamit yung kanilang application, itong ChatGPT, para makalikha ng mga inorganic na mga komento anti-BP Sara Duterte, pro Marcos. At yun yung kanilang kinaka-copy-paste doon sa mga posting. May kaugnayan dito nga kay BP Sara, pampagalit siguro or pampahimok ng mga netizen na ganito talaga ang daming mga ano. Pero inorganic siya, which is parang labag sa kanilang patakaran at malinaw din na labag sa patakaran ng mga social media, lalo na kung hindi pala totoo na tao yung nagkokomento doon, no? Parang inorganic nga, no? Artificial. Parang spam ang dating. Ano mo dito? Lalo na lumalaban ang gobyerno daw ngayon sa fake news. Isang taon na ang mahigit simula nung lumabas yung Fiona, yung salitang Fiona. Nung lumabas yun, kinausap ko na yung mga kaibigan nating mga eksperto, no, sa IT. Talagang sila noon pa sinasabi nila, this is a troll, anong tawag nito, troll company using whatever. Ngayon lumabas, AI siya. Hindi lang mag-isa yan. Kaya nga, ito na nga eh. Kung ano-anong investigasyon na kaletsihan na ginawa nung TRICOM, no? TRICOM, Quadcom. Lintik lahat pala ng violator, puro sa gobyerno. O, di ba? Lumabas ngayon. O, sino bang mga nagpapakalat ng mga maling balita? Using AI, using even natural people, bayad na mga vloggers or commenters. O, di malinaw na ngayon. Ngayon, anong mukhang ihaharap ngayon itong mga taga-TRICOM? Pinagluloko nila yung mga tao, meron pa silang pinakulong. Di ba? Ilang buwan pinakulong si Grijaldo at pinipilit nilang magsinungaling. O. Kaya ito po mga kaibigan, hindi natutulog talaga ang Diyos eh. Lumalabas talaga. Isipin mo out of nowhere, nabisto yan, ibig sabihin, imagine mo tapos ang pinambayad dyan, pera pa ng taong bayan, no? Taxpayers money. Kaya, And nabanggit din ni BP Sara kasi tinanong siya kung magsasampa siya ng kasabi niya. Well, hindi na kasi grabe na yung kahihiyan.
Kasi nalaman Oo. kung sino yung anong PR firm yun, may-ari yata ng STI. Kina Jagger, Oo. Tangko, no? Opo, tapos ang ano pa pala dito, Manong Jay, hindi lang daw yun. Meron pang nakuhang Marami yan. information na marami pa pala. So ang tanong, sino ang nasa likod nito? Magkano ang dahilan? Ay, Sus Mario Josep, tinatanong pa ba yan?